Makasaysayang araw po, it's showtime! Sa tuwing traslasyon ng itim na Nazareno, January 9, ang madalas nating naririnig ang iba't ibang opinyon ukol sa debosyon at panata ng mga deboto tuwing posisyon na napakagulo nito. Frenzy! Mismong lathalain ng Archdiocese of Manila nagsasabi na ngunit minsan nagiging panatisismo at mapamahiin ang ating mga debosyon na nangangailangan ng pagwawasto. Ayon mismo kay Bishop Emeritus Teodoro Bacani Jr. na hindi sa mga panyo at tuwalya mahihipo si Kristo. Dagdag niya, it's not good that people are getting hurt during the procession. Ngunit, kailangan nating itanong, ano ba ang pananaw ng mga mismong deboto sa ginagawa nila? Kaya naman, bilang isang mag-aaral ng antropolohiya, nagtanong ako sa mga deboto na taga-Pandakan. Sa ating mga nag-oobserba mula sa labas ng andas, magulo ito. Pero sa mga nasa loob mismo, may kaayusan pala ito. Mayroon silang sariling subculture o kultura na kailangan maintindihan bago makasali. Kaya naman, ang mga balangay na katulad ng panatiko, hukbo 6, bago ang posisyon ay nagkakaroon muna ng training. Lalo para sa mga baguhan upang hindi sila makasagabal dahil sa kawalan ng kaalaman sa paggalaw. Mas mahirap para sa isang taong walang grupo na susuporta sa iyo sa iyong pamamasan. Nakayapak ang lahat ng deboto na sasali sa andas. Ito ay para sa praktikalidad upang hindi madisgrasya. Ngunit, may simbolikal din ito na kahulugan kung saan nagpapakita ito na walang mayaman, walang mahirap. Lahat nakayapak, lahat pantay-pantay sa pananampalataya sa Panginoon. Gayun din na ng isang deboto, walang babae, walang lalaki, pare-pareho, lahat nakayapak. Mayroon din mga tagapangalaga ng kaayusan ng posisyon na tinatawag na Spartan. Kapag nagsimula ang posisyon ayon sa mga deboto, parang may nararamdaman kang iba. Sa pagsalang sa paghawak sa lubid, palyahan naman talaga, ngunit may sistema ito para di makapanakit ng lubos. Nakaposisyon kang nakayuko, una ang balikat at braso, isasalya ka o itutulak ka papasok ng mga kagrupo mo sa baywang upang makapasok ka sa mga taong nasa lubid. Kapag nakuha ninyo ang lubid at dumiretso ito, dapat ilagay ito sa inyong kaliwang balikat at ang muka ay dapat nakaharap sa kanan, pagilid o nakapatong sa balikat ng kasunod upang maiwasan ang aksidente. Kumbaga, mukha-mukha kayo. Sa pagpapasan sa balikat ng lubid, nakikisama sila sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo na nagpasan din ng krus sa balikat. May posisyon din ang mga kamay upang hindi makapanakit. Itatas ang kamay na tila hinaharang ang braso at siko at nakadikit sa dibdib na tinawag ni Wilbur na baba siko. Isang iniiwasan di umano sa tuwing posisyon ay ang pag-otso ng lubid. Ito yung pagpalupot ng lubid na maaaring makapag-ipit sa mga tao. Kung mangyayari na ito, deboto mismo ang mag-iiwas at itatas lang nila ang lubid. Sa andas, ang mga tao na nasa paligid ay tila mga taong inaapakan upang makasampa ang mga tao sa andas at malapitan at mapahiran ng panyo ang puon. Muli, apakan at pag-uunahan ang mapapansin dito, ngunit hindi pala. Nagboluntaryo pala mga ito upang forma ng sakripisyo at pakikipagbayanihan upang iangat ang iba. Sa pag-aaral ng pananaw ng mga deboto, namumuo ang tunay na respeto. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.